Magandang araw mga amo at welcome sa Kanita. So sa video na to ay kukumentuhan natin ito. Katatapos-tapos lamang na welga na inorganize ni Representative Kiko Barsaga. So, well, nung maobserbahan ko ito, o nung una ko marinig itong pinaplano ni Kiko Barsaga na pag-o-organize ng welga sa tapat ng Forbes Park na kung saan ay dito raw nakatira itong mga matataas na opisyal na involved dito sa maanumalyang flood control projects ay medyo nagduda ako. Kasi una, ang ipinagduda natin dito ay marami bang dadalong, marami bang, o magigain man lang ng interes sa mga pangkaraniwang tao na nais sumali o makakahimok. Yun pala, yung salitang hinahanap. Makakahimok ba ito ng sapat na dami ng tao para masabi natin kahit papano medyo success yung magiging protesta dito sa harap ng Forbes Park. Kagaya po nung nangyari nung nakaraang welga na kung saan nakita naman po natin sa ating mga social media na talaga marami din naman ang nagpunta. Lamang po at parang hindi naman masyadong naging epektibo dahil sa lukuyan ay parang wala rin naman masyadong nangyari o wala rin naman masyadong nagbago sa takbo ng politika sa ating bansa. Yung mga taong nasasangkot, involved dito sa korupsyon na to ay magpasa hanggang ngayon ay hindi pa natin nakikita nakakasuhan. So, katulad din po nitong katatapos-tapos lamang po na welga na inorganize. Sasabi naman natin inorganize ni Kiko Barsaga ay ibigay na natin. Medyo marami-rami rin sigurado yung nagpunta pero hindi natin nakita yung saktong gamit nila dahil una, madilim na. Ikalawa, subdivision lang yung pinuntahan nila, subdivision ng mga mayayaman. So kung matatandaan po ninyo, nung una akong magkomento dito sa mga welgang ilulunsad, patungkol po dito sa mga maanumalyang korupsyon na nangyayari sa Kongreso, ginapit ko, mag-welga din lamang po kayo. Tapat ng Senado, sa tapat ng Kongreso, hindi ba? Sa harap ng DPWH, kung saan ito yung mga sangay ng gobyerno na involved dito sa korupsyon na to. So, hindi ko maintindihan kung bakit ipinipilit nila yung parang style ng naunang EDSA, yung people power na nangyari noong 1986. Na kung saan napatalsik natin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi ko maproseso sa isip ko kung ano ang magiging resulta ng mga nakaraang welga na to at pilit nilang ihinahalin tulad. Sama na rin natin yung EDSA 2 na kung saan napatalsik naman si dating Pangulo ng Ejercito Estrada. Pilit nating binubuhay yung mga ganong senaryo na kung saan hindi natin iniisip na mga craft na opisyal o sabihin na natin yung presidente ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos ay
hindi napaghandaan itong mga ganitong senaryo. Hindi ba naisip ng mga nag-organize nitong welga na to na masyado ng luma yung kanilang ika nga steel? Ngayon, pangalawa, may kulang sa elemento ng mga kilos protesta ngayon na pilit nilang ihinahalin tulad sa isang tahimik, mapayapang pagwiwelga, yun nga pong people power. Ika nga na nais nilang kopyahin, hindi nila naisip na may kulang dito sa ginagawa nila. Hayaan yung ipaalala ko sa inyo. Pagsasabayin ko na para hindi maging masyadong mahaba. Nung EDSA 1, yung People Power 1 at People Power, tama, dinaluhan ito ng maraming tao. Inorganize ito ng mga iba't ibang sektor ng ating lipunan, mga ordinaryong tao, mga manggagawa, estudyante, at isama na natin itong makakaliwang grupo, itong mga aktivista. Tama, nandun sila sa EDSA 1, EDSA 2. Pero meron dalawang paksyon na hindi nabanggit o hindi sangkap na naging dahilan para maging matagumpay yung dalawang EDSA na nagpapaba sa dalawang pangulo. Ano yun? Una, ang sektor ng militar ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Present yun. Present yun sa EDSA 1 at EDSA 2. Sa EDSA 2, kung maaalala ninyo, nag-withdraw ng suporta. Sinuoy dating Chief of Staff, General Angelo Reyes, kay President Erap Estrada. At nung EDSA 1 naman, nahandoon ang mga pangkaraniwang militar at mga junior officers yata yun, hindi ako nagkakamali, at si Fidel Ramos at si Juan Ponce Enrile na kung saan nakasuporta sila doon sa EDSA 1 at si Angelo Reyes sa EDSA 2. Ang isa pang paksyon na kulang dito sa inilunsad at sa tingin ko mga inulunsad na welga, di umano ay malawakang welga, ay ang sektor ng relihiyon na kung saan nung EDSA 1, si Cardinal Sin ang tumawag sa mga tao. EDSA 2, alam ko, yung mga matataas na opisyal ng simbahan ay nakiisa rin. Hindi ko nilang kilala kung sino yung Pasensya na kayo. Hindi ako relihiyosong tao para ma-memorize ko lahat ang mga matataas na opisyal ng ating simbahan katoliko. Pero present sila ron. Meron pa, idagdag na natin. Lahat ng mga exclusive public na mga universities sa Maynila at sa mga karatig lugar ng Maynila ay dumalo doon sa mga nasabing kilos protesta na yun. EDSA 1 at EDSA 2. Kaya naging matagumpay yun. Pero itong inilunsad, yung pinakamalawak sa kasalukuyan, yung nakaraan, sinundan nitong kay Barsaga, oo, marami. Pero yung dalawang key ingredients o key components na dapat sana ay pwede nang maihalin tulad doon sa 1 at 2. EDSA 1, EDSA 2 sa rally ay hindi lumahok. Dahil lakas ng Pilipinas, mga militar at polis. At ang sektor ng relihiyon. Hindi po sila nakiisa. Kaya biguya. Kaya itong inilunsad ni Kiko Barsaga na sabihin ko ng mini rally ay inaasahang hindi masyadong
gagawa ng impact. Sinamahan lang siya ng mga vloggers na nais lang mag-take advantage doon sa sitwasyon para dumami yung views, makakuha ng maraming subscribers, pero maliban doon wala na. Wala na. So ngayon tatanungin nyo ako, Boss Dags, ano ba ang pinaka-epektibong paraan para masawata o hindi man malimitahan natin ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Ngayon, kung ang aasahan lamang natin ay EDSA 1 at EDSA 2, lahat ng mga politiko ngayon na nakaupo sa ating bansa ay aralado na. Aralado na diyan sa mga ganyang kilos protesta na yan at alam na nila kung paano makukontra. Ginagawa na nila ngayon, hindi nyo pa napapansin. Di ba? Una, yung tinatawag na silent treatment. Wala na silang ginagawa ngayon. Di ba? Hindi na sila nag-istiga. Ang Senado at ang Kongreso sa Lunes, kung hindi ako nagkakamali, ay magbabakasyon na, mag-break na ng buwan. At babalik na sila sa November 10. Sapat na oras at panahon para makapagpulong sila at makaisip ng paraan para mapalamig ang init ng ulo ng masakit. Pangalawa, pansinin ninyo, ang mainstream media at ilang mga tao social media ay naghahanap ng mapagbabalingan ng atensyon. Naghahanap sila ng usok na pwede nilang pag-apuyin para malihis ang atensyon natin magmula dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno papunta doon sa makikita nilang usok na pwede nilang gawing apoy. Dinadivert na nila yung ating atensyon. Ang pwede kong ibigay na example dyan, kung yung kay Sara Duterte, kay VP Sara, medyo gasgas na ng konti, pwede pa rin subukan, pwede pa rin. Pero sa tingin ko, hindi na nila isasagad ng todo dahil kapag isinagad nila yon, iikot lang uli yung sitwasyon. Ang lahat ng investigasyon na mangyayari kay VP Sara, madali na nilang maibabaliktad sa kanila. Dahil syempre, ang magiging depensa ni VP Sara sa akin, 100 milyon lang. 160, 200 something million lang. Pero kamakailan lamang, ang pinag-uusapan natin ay billion, posibleng trillion piso ng pera ng taong bayan na nauwi sa corruption. Mapabaliktad na. So, baka mag-backfire sa kanila yun. Baka mag-backfire sa kanila yung attempt nila na paringasin yung issue kay VP Sara. Ang isa pang issue na pwedeng magamit itong lindol. Itong mga lindol na nagaganap ngayon sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Maaring doon mapunta, pero hindi masyado. Baka more on, siyempre yung mga congressman na yan, may mga alagang mga social media influencers yan. Kaya buhay na naman ang bulsa ng mga bayarang social media influencers. Kasama na rin dyan yung mga nasa mainstream media. Alam naman natin na ang mainstream media natin ay konti lamang. At sad to say, nakokontrol yan ng mga tao na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno. Aminin man nila yan at hindi. Di ba?
Yan ang ginagawa ngayon. Yan ang pinaka-prime o initial, wag na yung prime, initial na hakbang na ginagawa ngayon ng mga tao na nasa likod dito sa korupsyon na. Tulad nung sinabi ko kanina, ano ang pwede natin gawin para na hindi man natin mapigilan, mabawasan natin ng malaki ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ngayon, kung i-attempt natin ngayon, 2026 national budget, yung solusyon, hindi na mangyayari. Dahil isang araw o dalawang araw na lamang aaproba na ang 2026 national budget at nasisiguro ko na marami na namang korupsyon ang lulusot at lulusot diyan sa 2026 national budget na yan. Sisiguruhin na ng mga politiko na una, hindi basta-basta masisilip yung mga korupsyon na mangyayari sa 2026 national budget. Ikalawa, kailangan nila ng malaking pera dahil pag dumating ang oras na umuwi, sakasakali man si dating Representative Saldico at inisip ni Representative Saldico na kung ako ay babagsak, isasama ko na yung boss ko, which is sinasabi nila na si dating House Speaker Martin Romualdez, mangangailangan sila ng malaking pera para bayaran na yung kanilang gastos sa legal na proseso kung madidimanda sila. Ikalawa, para doon sa mga social media at mainstream media influencers na kanilang binabayaran. Kailangan nila yan. So, ano ang unang solusyon para mabawasan ang korupsyon na yan? 2026, hindi ko alam kung late na. Pero sa tingin ko late kasi pero baka mahabol pa natin. Ang unang pinakamagandang solusyon yan, may mga congressman tayo, sana, na lumalaban para sa corruption-free na gobyerno, sana, na mapawalang bisa yung 2026 national budget. Sa anumang kaparaanan, kailangan mapalitaw nila na kaduda-duda yung 2026 national budget na aaproba ng Pangulo. Pero, katulad ng sinabi mo, pagkatapos ng Lunes, na kung saan papasa na yata sa ikalawa o ikatlong pagbasa yung kabuuan ng national budget for 2026, medyo late na. Kaya, yung mga maaanumalyang insertions, proyekto at kung ano-ano pang korupsyon na pwedeng makuha sa 2026 national budget ay lulusot. So, magagawa lamang po natin yan sa 2027 national budget. Pero in 2026, baka sakali, sabi nga sa wikang Ingles, Hail Mary shot, mapawalang bisa ang 2026 national budget. Dahil kung yan ay mapawalang bisa, mapipilitan ang gobyerno, ang Pangulo, na re-enacted budget na ang gagamitin natin for 2026. Na kung saan ang gagamitin nating platform o yung pinakabasihan ng budget ay yung 2025 national budget na kung saan nasilip na ng taong bayan at ng mga kontra-gobyernong mga congressman, mapipigilan na nila yun dahil alam na nila kung nasaan yung mga pera na yun.
Yun, Hail Mary shot. Kung mabibigilan yung 2026 national budget, 2026 national budget. Ngayon, kung yung 2027 national budget naman, dapat una. Kasi syempre, ano ba ang dahilan kung bakit may mga corrupt na opisyal? Ano ba ang gusto nila? Hindi ba pera? Bakit hindi yung pera ang asintahin natin bilang mga pangkaraniwang mga mamamayan? Ano ang paraan para masecure natin yung pera natin? Pilitin natin na lahat ng pagdinig patungkol sa paggasta sa susunod na taon o sa mga succeeding days, months and years ng administrasyon na to ay dapat on air, naka-televise para na sa ganun yung mga eksperto na mga pangkaraniwan tao na walang posisyon sa gobyerno ay ma-analyze yung mga pinag-uusapan nila pagdating sa pananalapi at sa paggasta. Hindi nila dapat ilihim yan. Trabaho ngayon yan ng mga congressman at senador na posisyon o hindi para sa administrasyon. Ipilit nila na maging batas ito. O pilitin nilang ganun ang mangyari na kahit na anong ahensya ng gobyerno ang gagasta, kailangan nakalahad sa publiko, nakapublish pa yung mga infrastructure programs na ipatutupad sa bawat bayan, sa bawat rehiyon ng ating bansa ay dapat nakapaskil sa internet, sa kanilang social media account, kung saan at kailan at kung magkano, saan gagawin, kailan uumpisahan, kailan matatapos, at kung magkano ang gagastusin. At syempre, dapat binabantayan yan ng mga tao na nandun sa lugar na yon. Kasi kung matatandaan ninyo, pagka may mga project ang DPWH patungkol sa tulay, kalsada, projects at kung ano-ano pa, naglalagay sila ng pasker. Inaanunsyo nila kung magkano yung project, yung ano yung project, gaano katagal gagawin, magmula itong araw na ito mag-umpisa at dapat matapos. Dapat ipinupost natin yan. Ang pinakasolusyon talaga niyan, hindi yung mga politiko, kundi tayong mga tao na gumagastos. Tandaan ninyo, 6-point-something trillion ang gagastos natin ngayong 2026. Dapat bantayan natin yung pera na yan dahil tayo ang magbabayad niyan. Ang mga tao o mga personalidad na pumipida ngayon sa social media, hindi natin sila kilala personal. Magaling lamang silang magsalita. Pero pwede natin questionin yung kanilang sinseridad. Hindi ba? Pwede natin questionin yung kanilang sinseridad. Maaaring ginagawa nila yung pagkontra ngayon sa gobyerno, sa administrasyon, dahil meron din silang mga personal na interes. Hindi nga lamang po natin alam kung mabuti o masama yung kanilang interes. Pero meron yan. Meron yan. Kaya wala akong politikong pinaniniwalaan kahit gaano pa sila katotoo. Kahit gaano pa kataas sa kanilang kredibilidad. Hindi nila ako basta-basta mapapasakay sa kanilang sinasabi. Sabihin na natin na ipakulong nila yung ganung politiko. Ibig sabihin, sila na ba yung makatarungan? Sila na yung makatotohanan? Hindi! Tandaan ninyo, pag ang tao napunta na sa isang posisyon sa gobyerno, lahat tayo nasisilaw sa pera, aminin man natin yan at hindi. At kung makakakupi tayo sa kaban ng bayan nang hindi mapapansin, gagawin at gagawin ng mga yan.
Wala pa po akong kilalang tao, politiko sa balat ng lupa na hindi nasilaw sa pera. Siguro, 10, magiging galanti ako 2. 2 lang talaga ang may puso para sa pagsiservisyo sa publiko. Pero yung 8 o 9, hindi yan gagastos ng malaki. Hindi yan papatay ng kapwa kandidato para lamang sabihin na nais niyang maglingkod sa bayan. Magagawa niya lahat yun kahit wala siya sa puder ng gobyerno o kahit hindi siya humawak ng posisyon sa gobyerno. Doon naniniwala ako. Lahat yan. Ito ang interest. Ngayon, huwag na po natin asahan yung mga politiko, yung mga personalidad na umibida lagi sa atin at pinipili tayong kumbinsihin na suportahan sila. Siguro kung maganda, sige, sundin natin. Pero wag nating ibibigay yung 100% natin na tiwala sa kanila. Dahil kapag sila ang iniloklok natin sa posisyon, malaki ang porsyento na gagawa din sila ng anumalya, ng korupsyon sa posisyon. Dapat ganyan lagi ang way of thinking na. Ngayon, walang pinakamagandang kasiguruhan, ika nga, para mabantayan ang pera ng bayan, kinakailangan naka-anunsyo yan. Hanggang sa kahuli-hulihang piso, dapat naka-anunsyo yan. Naka-broadcast yan. At hindi nila pwedeng sabihin na hindi lahat ng kanilang mga pinag-uusapan ay naka-broadcast. Katarantaduhan yun. Ang alam kong hindi lang basta-basta pwedeng pag-usapan social media o national TV na pwede nilang i-broadcast ay yung estratehiya militar na kung saan talaga kailangan nakasigurado. Hindi dapat ma-broadcast yan. Pero pagdating sa pangangasiwa, sa paggasta, pag-i-implement ng batas, naka-anunsyo dapat yan. Naka-post, pwede nating mapanood na sa ganun, pwede tayong makibahagi at maibigay natin yung ating sarili. Yun. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa mga politiko natin. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Tayo ang dapat magbantay. Hindi ko na rin masisi yung masyado yung mga politiko kung bakit ganyan sila kakurakot. Kasi ang totoong talagang may kasalanan niya, tayong mga mamamayan Pilipino. Tayo. Ibinoto natin sila o bahala silang mga siwa dyan. Hindi na natin sila papansin. Kapag tumaas ang presyo ng ganito, ng pagkain, ng gasolina, ng edukasyon at kung ano-ano pa, magre-reklamo tayo. Dapat alam natin kung papaano nagkaganito. Kaya nga dapat ang lahat ng bagay na kanilang ginagawa, dapat naka-televise yan. National TV o social media. Well, madali naman mag-post na yun. Madali na mag-post. Ngayon, pag ayaw nilang i-televise yan, ayaw nilang i-post, ibig sabihin, may korupsyon na mangyayari. At dapat nakabantay tayo doon. Tayo na. Ang asahan na lamang po natin ay ating mga sarili. Huwag na po tayong umasa basta-basta sa mga politiko. Diba? Tingnan natin ito, si Mayor Magalong. Na-i-expose niya yan, naayudahan niya yung sinabi ng Pangulo na may korupsyon. Okay! Pero kung ibibigay yung 100% tiwala kay Mayor Magalong, tandaan niya, nag-iisang tao lang din siya. At may mga taong nasa paligid niya na maaaring magsabi sa kanya ng katotohanan at maaari ding magsalita sa kanya ng kasinungalingan. Bagay na pagdating ng oras, baka magamit din sa kanya yan. At pag dumating ang oras na yun, baka magipit siya. Nanganib ang kanyang buhay, ang kanyang seguridad.
kanyang karir, baka mabaklita lang siya. Hindi ko siya kilala personal, kaya hindi ko pwedeng tawaran yung kanyang paninindigan. Hindi ko siya kilala personal. Pero hindi pwede natin sabihin natin sa ating mga sarili na oo, pagkakatiwalaan ko siya ng 100%. Kalokohan yun. At kapabayaan natin yun. Hindi dapat tayo magtiwala sa mga politik. Kiko Barsaga, hindi ko siya kilala. Ang alam ko, ganun lang siya. Sabihin na natin, maganda ang intention niya. Pero, sino ang magagarantiya sa atin na totoo rin na sinasabi ni Kiko Barsaga? Hindi siya nag-influensya ng ibang tao na hindi siya nagagamit ng ibang tao. Hindi ko siya sinisiraan. Nagtatanong lamang ako. Karapatan ko yun. Ngayon, talagang nais niya na mailahad ang mga kalokohan sa loob ng Kongreso, pilitin niyang huwag matanggal sa pwesto. Kung hindi man nila hawak ang numero, at least nagsasalita sila ron. At pagkatapos nila magsalita doon, ilahad niya sa media. Ayaw niya yung ganito. Gumawa sila ng ingay. Hindi yung basta-basta na lang mag-wear. Kasi pag hindi sumama, yung sinasabi kong dalawang elemento para maging matagumpay ang isang malawakang kilos protesta, mananatili lamang niyang bigo. Ngayon, ang pinaka-the best way ay mag-ingay ka sa social media, sa mainstream media. Ipaliwanag mo kung bakit ayaw nilang aprobato. Mag-ingay ka ng mag-ingay. Dahil, mentras nag-iingay ka, iniisip nila na i-expose sila. Hindi na nila ngayon maituloy yung gusto nila ituloy. Lalong-lalo na sa pagpupit ng pondo ng bayan. Di ba mas epektibo yun? At pagdating ng tamang oras, yung national election, midterm election, doon lamang po talaga tayo nagkakaroon ng totoong kapangyarihan para sa pagbabago. Karapatan nating bumoto. At sa pagboto natin, kinakailangan maging matalino tayo. Huwag na tayong umasa sa sikat, sa may pera at kung ano ang kaya nilang ibigay na material o pinansyal na bagay sa atin. Ang itanong natin sa ating mga sarili, huwag na sa kanila. Diba kayang gawin nitong kupal na to? Pero itanong din natin, ano ba ang kaya mong ibigay? At kapag hindi niya naibigay sa susunod na eleksyon. O kaya bago dumating yung eleksyon na yun, buligligin natin sila. O, di ba, sabi mo, asa na, kulit-kulitin ninyo. Kulit-kulitin natin. At pagdating, eleksyon na kung saan pwede na siyang palitan, huwag na natin silang iboto. At dapat ilagay natin sa ating mga isip na kapag isang politiko ay nakasuhan, napatunayan na nangurakot, o nagkaroon man lang ng chismis o ng akusasyon na siya ay nagnakaw, hindi na dapat natin ibinoboto. Marami po tayong mabubuting leader na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Bakit hindi po natin sila subukan? Mas mainam pa. Manilang dato uli. Pero talaga, kailangan nating sumubok sa ibang tao. Huwag naman yung puro sila. Di ba? Sa bibig na rin nila nanggagaling 20, 30 takno sila sa mga posisyon na kanilang pinanghahawakan. Pero bakit ganun? Sa tagal nila, sa kanilang posisyon, hindi pa nila mapaasenso
yung mga taong nasasakupan nila. Hindi nila nai-improve yung uri ng pamumuhay nating mga tao, pangkaraniwang tao. Si Congressman Barsadas, mainit na balita lang siya ngayon. Bukas malamig na siya. Sabi nga nila, deadline ka na siya. Bukas. Pambalot ka na lang ng tinapa. Bakit ganun ang mangyari? Dahil yung sinusundan niyang diskarte ay normal. Natutuwa na nga ako sa kanya yung ginagawa niya sa Kongreso. Nagpapatawa siya. Nakakatawa talaga siya. Pero at the same time, nakakasuntok siya sa loob ng Kongreso. Pinangingilagan siya ng kapwa niya kongresista, which is good. Hindi makakilos ng malaya ang mga korap na kongresista dahil pero sila kasama na si Raulo na lagi silang kinukwento at ini-expose. Ayun, ginagawa ni Congressman Barsaken. Okay. Maganda yan, nag-welga kayo. Pero please, gawin yung mapayapa. Kung gusto nyo kopyahin yung people power, what? Payapa yun. Dapat maging mapayapa kayo. At huwag kayo ng issue nung mga gamit na pera ng bayan ang gumastos. Napakawala niyo utang. Ngayon, kung may kasama kayong ganun, o kasama niyong nagsisira, gulpihin niyo na kayo ng mga nagwiwelga, kapwa niyo nagwiwelga pag nakita niyo, gulpihin niyo na, si Raulo yun, hindi nakakatulong yun, makakaperwisyo pa yun doon sa layunin niyo kung bakit kayo nagwiwelga. Ngayon, siguro sa kabila nun, baka makumbinsin niyo ang militar at ang mga religious group na makibahagi sa inyong welga. Ngayon, dito naman kay Kiko Barsaga, itong ginawa niyang welga na to, nagsayak lang kayo ng oras. For the views. Yun lang ang nangyari doon. Wala na rin kayo ipinagkaiba doon sa mga taong nangungurakot sa gobyerno. Nanluloko na lang kayo ng tao. At sa yun naman, Representative Kiko Barsaga, yung una mong ginawa, yun ang tama. Huwag ka nang umalo na sa kalokohan ng welga. Hindi niyo hawak ang lahat ng elemento ng isang matagumpay o paano maglunsad ng isang matagumpay na welga. Stick sa Kongreso kung saan talagang tumatama ka. Napipigilan mo sila. Hindi mo lang alam pero napipigilan mo sila. Ikaw at yung sinasabi mo, ilan lang kayo sa Kongreso, sa tingin ko ay sapat na para mapigilan ang korupsyon. Hindi man totally, pero malaki ang ibabawas. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.